Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga tao, "Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ng aking mamanahin." Sumagot siya, "Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghari ng mana ninyo?" At sinabi niya sa kanilang lahat, "Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan." At pagkatapos ay isinaysay ni Jesus ang talinhagang ito. Ang bukirin ng isang mayaman ay umani ng sagana, kaya't nasabi niya sa sarili, "Ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. At sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom, at magsasaya." Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, "Hangal, sa gabing ito ay babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo?" Ganyan ang sasapitin ng nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi ng pinagpalang linggo. Yan. Pinagpalang linggo sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan, na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Nais kong simulan ang ating pagninilay sa isang kwento. Isang araw, mayroong isang mayamang lalaki ang namumuhay sa palasyo. Pero sa kabila ng kanyang yaman, hindi pa din matapos ang lalaki sa kagustuhang yumaman. Mayaman na, gusto pang yumaman, di ba? Meron bang mayaman dito sa atin? May gusto bang yumaman dito sa atin? Ayun, yun ang madami, no? Mayaman na, gusto pang yumaman. Kaya ginagawa nitong lalaki ang lahat para madagdagan ang kanyang yaman, ang kanyang kayamanan. Isang araw, may nakilala siyang matandang lalaki. Yung mayamang lalaki, nakakilala ng matandang lalaki. At inimbitahan niya ito sa kanyang palasyo at pinagsilbihan. Natuwa ang matandang lalaki. Kaya't bilang kapalit, binigyan niya ito ng 4 na lampara. Sinabi ng matandang lalaki sa mayamang lalaki, "Kaibigan, sa tuwing ikaw ay magigipit, sa tuwing ikaw ay mangangailangan, sindihan mo ang isang lampara.
Ilan ang lampara? Yan, gising pa sila, no? Sindihan mo ang isang lampara at maglakad ka papuntang Hilaga. Pag hindi mo alam yung Hilaga, ay wala, no? Maglakad ka papuntang Hilaga ng iyong palasyo. At kapag namatay ang sindi ng lampara, huminto ka. Nagets nyo? Huminto ka. At sa kahihintuan mo, maghukay ka. Humukay ka sa katatayuan mo. At doon, makakatagpo ka ng kailangan mo. Makakatagpo ka ng kayamanan. At dahil nga ang mayamang lalaki gusto pang yumaman, ano sa tingin nyo ginawa ng mayamang lalaki? Yan, alam natin ang gagawin, di ba? Dahil gusto pang yumaman, sinindihan ang lampara. Nakalimutan niya ang sinabi ng matandang lalaki. Anong kondisyon bago niya sindihan yon? Hindi. Anong kondisyon Yan, pag ikaw ay nangangailangan, kung ikaw ay gipit, nakikinig, alam lang sa yaman lang talaga nakarinig, Kapag ikaw ay gipit, kapag ikaw ay nangangailangan, dun mo lang sisindihan. Pero dahil nga mahilig sa yaman ang lalaki, sinindihan niya ito. Gipit ba siya? Mayaman diba? Alam nung matandang lalaki na hindi maghihirap ito. Pero sinindihan niya at naglakad siya papuntang Hilaga. Namatay ang lampara. Naghukay. At nakakuha siya ng isang supot ng ginto. Wow! At dahil napatunayan ng mayamang lalaki na totoo ang sinabi ng matandang lalaki, ganun nga ang ginawa pa ulit. Bumalik sa palasyo, sinindihan ang lampara. Nakalimutan ko sabihin, bawat lampara may pupuntahan siyang lugar. Una, Hilaga, tapos kanluran, timog at silangan. Yun, lalakad siya. Bumalik siya sa palasyo at muli niyang sinindihan ang pangalawang lampara. Naglakad siya patimog. Namatay ang apoy, nagsimulang maghukay, at nakakuha siya ng kayamanan, isang palayok na ginto. Totoo nga. Una, isang supot. Pangalawa, isang palayok. Kaya tumakbo, pauwi, muli ng palasyo ang mayamang lalaki at muli niyang sinindihan ang lampara. Sinindihan niya at naglakad siya pa kanluran. Pakanluran. Ganun ang nangyari. Namatay ang lampara, sa kinatatayuan ng lalaki, humukay. At nakahukay siya ng isang baul na ginto. Tuwang-tuwa ang mayamang lalaki. Kaya hindi pa natapos doon. Ilan pang lamparang natira? Isa. Umuwi ng palasyo, sinindihan ang lampara at nagsimulang maglakad pa pasilangan. Timog, wala na. Nahukay mo na, timog ka pa din. Talaga naman to. Yan, pasilangan. Yan. At ganun nga ang nangyari. Namatay ang lampara at nagsimula siyang maghukay. At sa kinatatayuan niya, nang siya ay maghukay, bigla siyang nahulog. At doon natapos ang kwento. Mga kapatid, ito
ang nangyayari sa taong sakim. Sabihin nyo nga po, sakim. Ganyan ang nangyayari sa taong sakim, nahuhulog. Dahil kahit mali at kahit masama ang ginagawa, sa ngalan ng pagkamkam, nagiging sakim. Hindi matapos ang kagustuhan. Ito po ang tinuturo sa atin ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Ang 3 senyales ng pagiging sakim. Sabihin nyo nga po ulit, sakim. May 3 senyales para malaman mo kung ikaw ay talagang nahulog na sa kasakiman. Narinig natin yung kwento, hindi ba? Yung talinhaga sa ating ebanghelyo. Kinuwento yan ni Jesus dahil mayroong isang tao na humihingi ng kanyang mana. Inuutusan si Jesus na sabihin sa kapatid niya na ibigay sa kanya ang parte ng kanyang mamanahin. Hindi ba naman sakim? Buhay pa yung kanyang magulang o buhay pa yung kanyang hihinga ng mana pero kinukuha na niya. Tama ba yon? Kailan mo makukuha ang mana? Intayin mong mamatay. Pero kasakiman yung kukunin mo nang hindi pa tama. Diba, wala naman pinagkaiba yan sa kumukuha ka ng baon o allowance pero walang pasok. O yan na. O, diba? May bagyo, 1 linggo, diba? Kailan? Nung nakaraan, diba? O, pero kinuha mo yung baon. Yan. Ano tawag? O yan, bahala na kayo, no? 3 senyales ng pagiging sakim. Una, material ang mahalaga. Sabihin nyo nga po. Sa kabila ng kasaganaan, imbes na isipin kung paano magbahagi ang nakita ng mayamang hangal sa ating ebanghelyo, ay kung paano itatabi ang kayamanan. Ang hindi niya nakita ang magbahagi dahil ang kanyang lang nakikita ay ang material. Sa material nakatingin. Ganyan ang tao. Kapag sobrang dami ng material, anong iyong tanging nakikita? Yung material lang. At ano yung tanging iniisip? Ang magtabi. Ang itabi. Yan ang nangyari sa hangal na mayaman. Nagtabi. Dahil material lang ang mahalaga. Pangalawang senyales ng isang sakim. Sarili ang nakikita. Sabihin nyo nga po. Ano yung una? Material ang mahalaga. Pangalawa, hindi lang sa material nakatingin o hindi lang material ang pinahahalagahan, kundi higit sa lahat ang sarili. Yan ang sakim. Hangal ang tawag sa mayaman dahil hindi niya naisip kung kanino mapupunta ang kanyang kayamanan kapag siya ay namatay. Hindi nga niya naisip na siya'y mamamatay. Ang naisip lang niya kung paano siya mabuhay. Itatabi para wala na siyang ibang gagawin. Matutulog, magsasaya, hindi na magtatrabaho. Yun na lang ang kanyang gagawin. Dahil sarili lang ang pinagtutuunan. Walang ibang mahalaga sa taong sakim kundi ang sarili. Kaya kahit sagana na ang sarili, ang nakikita lang ay sarili. Yan ang ikalawang senyales ng pagiging sakim. Sarili lang ang nakikita. Yung sumweldo ka,
nakatira kayo sa isang bahay, pero hindi ka man lang mag-ambag. Hello? Hello naman dyan sa mga nag-increase. Diba? No, dagdagan mo naman yung bigay mo, lakas mong kumain, mahal na ng bigas. Tama? O, tuwan-tuwa yung mga nanay dito, diba? Diba ganon? Huwag naman sarili mo lang. Kung makagamit ka ng kuryente, wagas. Magdagdag ka naman ng pangkuryente, baka naman. Diba? Huwag naman sarili lang ang nakikita. Yan ang taong sakim. Senyales niya, sarili lang ang nakikita. Pangatlong senyales ng pagiging sakim, madamot sa iba. Sabihin nyo nga po. O review, ano yung una? Pangalawa? Pangatlo? Ang mayamang hangal, itinabi lahat ng kanyang ani. Gumawa pa siya ng mas malaking kamalig para ang kanyang ani ay hindi mabulok. Lahat ito ay dahil wala siyang balak mamahagi. Ang taong sakim, madamot sa iba. Mga kapatid, ipinapakita ng ating ebanghelyo na ang lahat ng bagay na ating kinasasakiman o kinakamkam sa huli ng ating buhay ay maiiwan. Maiiwan. Hindi lang naman material ang kinasasakiman ng tao. Minsan ito'y posisyon o titulo. Tingnan mo, di ba? Nagpapatayan sila. Makuha lang ang posisyon o titulo. Para namang madadala mo yan sa langit. O wag na lang sa langit, para namang madadala mo yan sa hukay mo. Kapangyarihan. Ano pa? Yung pride. Ano pa? Di ba? Maraming bagay tayong kinasasakiman. Hindi lang naman material. Pero ang paalala, hindi mo yan madadala sa hukay. Baka yan pa ang magdala sa iyo sa hukay. Yan, no? Hindi mo yan madadala sa langit. Yan pang magiging dahilan para hindi ka mapunta sa langit. Pero pwede din naman, yan ang maging dahilan para mapunta ka sa langit. Hindi masama maging mayaman. Hindi masama maghangad ng kayamanan. Hindi. Ang masama, ikaw ay nagkakamkam. Kaya nga, sinabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, kung may bagay tayong kakamkamin, ito ay walang iba kundi ang paggawa ng mabuti. Kung gaano ka kagutom, magkamkam ng kayamanan, ganyan ka rin dapat kagutom, gumawa ng kabutihan. Dahil ito ang magdadala sa atin sa langit. Tandaan, lahat ng bagay o kayamanan sa mundo ay maiiwan. Kaya't walang dahilan para umiral ang kasakiman. Sa halip, gumawa ng kabutihan, gamit ang kayamanan para tayo ay madala sa kalangitan. Amen? Amen. Unang linggo ng buwan, kaya naman po nais ko pong paalalahanan po ang lahat ng ating mga pledgers na pwede magsumite na po o magbigay na po ng ating mga pledge. Ang pledge card po natin ay available pa rin po sa mga nagnanais magbigay ng regular sa ating parokya. Ito po ay mayroong 4 na klase, no? Pero yung bronze, silver, gold, at platinum. So, nasa inyo na po kung magkano po ang nais ninyo, no? Kung ano kung laman ng inyong mga puso, at kung ano yung kayang mga ipangako para sa ating simbahan, malugod po naming tatanggapin. Usap lang po sa ating opisina, no? Sa mga pledgers natin online, maraming salamat po na kahit hindi nyo po ito parokya, kayo po ay nagbibigay ng inyong mga pledge at pangako
commitment sa aming simbahan. Maraming salamat po. Kaya muli po, pinapalalahanan ko po yung mga pledgers po natin. First Sunday of the month po, pwede na po tayo magsimula, magbigay ng ating pledge for the month of August. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, suportahan po natin ang proyekto ng PSSDM o ang ating Social Service Ministry. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humahiging taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa